Malaking issue ba sa akin kapag tinatawag akong either sir or madam? Para sa akin, walang issue po yan. Hindi siya malaking issue para sa akin. You can call me kahit na anong pronouns na gusto mo. Pero mostly, ina-address ako bilang sir. Paglabas ko ng bahay, kapag pupunta ako sa mga establishments, usually, sir talaga yung tinatawag sa akin. And then sa work naman, sir. Tapos, yung mga ibang formal events, yun, yung mga sir ang tawag nila sa akin. Pero, sa work naman, kapag medyo nakagaanan na ng loob, yung mga ibang coworkers ko, nagugulat na lang ako, bigla nila akong tinatawag na madam. Ma'am, madam, mga ganon. So, nakakataba ng puso kasi andun yung na-earn na respect galing sa ibang tao and hindi mo sila pinipressure or pinipilit. Meron akong i-share na experience sa work dati. So, one time, may order for discharge yung patient. So, ang gagawin ko doon is i-explain sana sa watcher kung ano yung mga gagawin, discharge summary. So, lumabas ako sa station para hanapin yung watcher. And then, biglang nakasalubong ko tong dating kabatchmate ko. And then, biglang medyo malakas yung pagkakasabi niya na, bakla, bakla, mga ganon. And then, bago siya magputak pa, biglang dumating na yung hinahanap kong watcher. So, sabi niya, nurse, nurse, mga ganon. So, napatahimik yung nagbakla-bakla sa akin. And then, tinignan siya ng watcher. So, ginawa ko yung trabaho ko and explain ko sa kanya yung discharge summary, mga discharge orders, blah, 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 mga ganyan. And then, after nung nangyaring yon, tumahimik yung dating classmate ko na yon. And then, after siguro ilang weeks, nakasalubong ko na naman siya sa canteen. Hindi na ganon yung pag-address niya sa akin. So, nag-hi siya and hindi na katulad dati na medyo parang minamaliit ka, yung ganon. So, parang sa akin, may realization ako na ang respect is hindi mo siya minamando. Parang ina-earn mo talaga siya. So, thank you sa watcher na yon dahil pinamukha niya sa laitera kong kabatchmate. Ito naman yung second experience ko sa work na meron akong naging isang ka-workmate na medyo kinda offensive yung the way na pag-address niya sa akin na, hoy bakla, mga ganun-ganun siya. Laging ganun yung pagkabigkas niya. And then, napansin ito ng isang staff. And pinagsabihan siya na, excuse me, meron po siyang pangalan. And you should address this person appropriately. Especially since nandito tayo sa workplace. So, alam mo yun, hindi talaga natin may iwasan na may mga tao talaga na hindi pa rin gaano kalawak yung understanding nila towards LGBTQ community. Pero para sa akin, hindi na yun big deal. Basta ang importante is be humble enough and then let them realize na hindi sa pagiging superior ang sagot sa mga siguro sa close-mindedness nila or hindi masyadong familiar kung paano i-address ang LGBTQ member. Nagkaroon kasi ng issue regarding sa kapwa LGBT member na isang transgender doon sa Cebu wherein tinawag siyang sir. So, dahil siguro type A personality siya, talagang medyo hindi siya naging comfortable and then inaward niya ang service crew na ito for umabot ata ng more than 2 hours. So, ayan. And nagbigay naman ng apology itong transgender. However, too late na. Kasi nga, marami ng ebidensyang photos o kaya baka meron pang lulutang na videos. So, hintayin na lang natin yung mga ibang mag-upload nun. Ang pinopoint out kasi ng mga iba is siguro pwedeng i-relate natin sa pagiging type A personality ng transgender na ito. And then, kung mapapansin kasi natin, ang daming lumulutang na kwento about yung kanyang character na malakas talaga yung personality niya. And the way na yung pinopoint out niya na educating yung service worker na umabot ng almost 2 hours. So, marami ang nag-question kung gusto niyang mag-educate about awareness tungkol sa pagkakaroon ng correct pronouns, di dapat harsh
showing kindness is always the simplest way para magkaroon ng dagdag kaalaman ang ibang mga individuals or groups na hindi pa rin familiar regarding sa misgendering issue. Alam nyo, tama ang sinabi niya. So sabi kasi dito, in our pursuit of inclusivity, we should remain humble and tolerant. Those who is slow in adjusting or adapting to the recognition of the rights of the LGBTQIA shifts to a new paradigm or cultural transformation that takes time. The assertion is on gender inclusivity but never on superiority. Minsan kasi ang pagiging mataray or pwede nating i-connect pagiging superior, medyo hindi lahat effective. Yung iba kasi parang front nila yung pagiging mataray para pagtakpan yung kanilang paghihinagpis, yung mahinang loob. Yun nga lang kasi ang consequence kapag naging mataray ka, minsan hindi mo naiisip yung consequences. Hindi ka nagiging sensitive or hindi mo nire-regard yung feelings ng iba. So ang ending, may mga tao na hindi mo may iwasan na offend sa mga asta mo or nasa isip dahil nga sa katarayan, or pwedeng sabihin natin na naging OA na sa pagkamataray. Kahit na gaano karami yung achievements mo sa buhay, kaya lang if you have that character na super strong na nagpapakita talaga ng insensitivity, pwedeng ito ang magiging downfall mo. Gaya nga ng sinabi nila, kahit na ilang years mong pinaghirapan ang iyong career, pwedeng mawala yan sa isang iglap dahil sa asal ng isang tao. Kaya back to the question, may issue ba sa akin kapag tatawagin mo akong sir or madam? Ang sagot ko ulit dyan is wala. You can address me whatever pronouns na gusto mo. Ayan. Kasi sanay na ako. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, and sana nakarelate kayo sa experience na i-share ko dito na hindi ko na-discuss sa previous vlog ko. Kasi, syempre, relatable ang content na ito, lalong-lalo na at naintindihan ko yung mga reaction ng mga tao, especially sa Philippine setup na medyo conservative pa rin tayo dito. Okay? So, yes, I expect bashing, I expect, alam mo yun, naintindihan ko. And syempre, wag nang patulan ang mga negativity kasi wala ka rin mapapala dyan. Anyway, kung nagustuhan nyo itong topic natin, kung gusto nyo pa ng part 3, pwede pa tayo mag-discuss, especially sa mga comment na iba talaga yung setting daw sa ibang bansa na mas open and talagang nasa kontrata daw nila yung pag underwent mo ng seminar bago ka isabak sa trabaho. Example is yung pagsiseminar mo sa cultural sensitivity norm. Kung paano mo i-address ang tao. Kasi kung alam nilang foreigner ka, na hindi ka familiar sa mga kung paano mo itrato yung mga tao doon, kailangan mo talagang mag-seminar para hindi ka maboljakan sa trabaho or hindi ka magkaroon ng issue na baka i-deport mo pa. Ayan. So, ayan, didiscuss ko ata yan sa next vlog ko. Okay? So, that's it guys. Thank you and follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. And then, syempre, subscribe my YouTube channel. Follow me sa aking Facebook, Twitter, Instagram, and then Twitter or Threads. O, diba? Ang dami. So, thank you and have a nice day.